Isang pinagpalang araw po sa lahat. Ako po si Sister Marilu Enriquez, 46 years old, taga Barangay Kaypumbo, Santa Maria, Bulacan. Isang simpleng may bahay, may asawa, ina, at may 3 anak. Nais ko pong ibahagi at ipatotoo ang ginawa ng makapangyarihang Diyos sa aking buhay. Ako po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Diyos, hindi po talaga ako nagsisimba ng madalas at kung may birthday at okasyon lang. Minsan, nagdadasal sa tindi ng pangangailangan. Tapos yung panalangin ko pa, Lord, aproban mo naman yung loan ko. Lord, sana makarenew ako. Yan, ganyan po yung mga dasal ko, puro pengi noon, puro kung ano yung kailangan ko lang. At ayoko po ng mga Bible sharing at yung everyday or yung mga tao na linggo-linggo na iba't iba yung religion na nagbabahay-bahay at ay tinatanggihan ko po yan. Yung mga invitation, marami po akong dahilan at iniiwasan ko po. Kapag tumatahol na po yung aso sa harap ng bahay namin, nakikita ko na po na dumarating na yung mga nagba-Bible. Sinasara ko na po yung pintuan namin, nuutusan ko po yung mga anak ko, lock mo yung gate. Tunay nga po na doon ko po naranasan na kahit ano pong pagtatago natin sa Panginoon, kahit anong pagsasara po natin ng pintuan sa Diyos, ang Diyos po hindi tayo pagsasaraduhan ng pinto. Lagi po siyang nakatingin, nakaantay, nakaabang at bukas palad na inaantay po tayo na lumapit lamang sa Kanya. At ito na po yung kwento ng aking buhay. Yun nga po sa hindi po mga inaasahang pagkakamali sa mga desisyon sa buhay. Ako po ay nagkaroon ng maraming utang na hindi alam ng aking asawa. Bilang isang jeepney driver po ang kanyang hanap buhay, may 3 anak nag-aaral, sapat lang po ang kanyang kita. At unti-unti ko pong naramdaman yung gusto ko na magkaroon ng sarili kong pera. Gusto kong makatulong, gusto kong mabili ko yung mga gusto ko at pangangailangan ko. At doon na po nag-start yung sa school ng mga anak ko. May mga nanay na nagpapaluwagan doon, maliit lang naman po. At yun po from 2,000 na sahod ay doon po ako nakaisip na magtinda-tinda ng mga kung ano-ano sa diskarte po. Marami po akong tininda, mga milk bar, ice candy. Natuto din po ako magluto ng mga kakanin, ng dessert. At hanggang sa yun na po yung pinaikot ko. At hanggang sa nagkakaroon po ng pera, syempre dumadami po yung pangarap. Yun, nakapagtayo naman po ako ng maliit na tindahan. At habang lumalaki po yung hawak ko na pera, para po yung tindahan po na yun ay syempre po sa una lang malakas. As unti-unti, humihina na po siya. And ngayon po, nakaisip na naman po ako ng ibang paninda. At nag-alahas naman po ako, nag-silver jewelry naman po ako. At doon na po, dahil po sa yung silver jewelry ko po na yon ay 1 month to pay, pinapautang ko po siya. So medyo malaki na po yung puhunan niya. Dahil po sa 1 month to pay siya, nakakain po yung puhunan at nai-stack. Madalas po natatakbuhan po ako at hindi na po nababayaran. Doon na rin po nag-umpisa yung pagkuha ko sa mga 5-6 para po panghulog po sa paluwagan, pangpaikot po uli sa negosyo. Nagpa 5-6 po ako, una 5K. Ang laki po ng tubo, yung 5K balik ng 6K in 60 days. Yun po. So, hindi ko na po namamalayan na siyempre po minsan nagiging overspending. Hindi ko na po pala kinikita yung nagagastos ko sa patubo at yung papong patubo. And yun na nga po na malakas din po yung paninda. So, para natuto po akong mangutang sa mga 5-6. And
parang puro puhunan na lang po ako. And to cut the story short po ay puro utang po yung pinaiikot ko na pera at utang din po yung ipinanghuhulog ko. Sumali din po ako sa mga kooperatiba para makautang. Ang dami ko pong naging bumbay, parang 5 katawan, 5 katao, at utang pa po sa iba't iba kong mga kaibigan, kakilala, at sa lahat po ng iyon ay hindi ko na po alam. At ang lahat po ng iyon, hindi ko na po alam yung gagawin ko, at higit sa lahat, hindi po alam ng asawa ko at pamilya niya. At dumating na po sa point na dahil wala naman po talaga akong trabaho, saan ako nang kukuha ng pambayad sa mga 5-6 na yan, hanggang sa sabay-sabay na po siya na ng due date. May hinuhulagan din po ako daily na yung 5-6 na yon kailangan everyday mo siya huhulugan. 120 pesos a day. Tapos meron pa po akong weekly na 1,500, dalawang 1,500 linggo-linggo. Saan ko po kukunin yun bilang isang wala naman po akong trabaho, tapos may paluwagan pa po ako na alam ko 500, tapos meron pa po akong ginawang paluwagan sa sarili ko na kumuha po ako ng maraming tao na sa loob ng 1 taon wala pong kuhanan ng sahod. Next year po makukuha yung sahod. Kumbaga ipon na sahod po na yun din po yung nagamit ko para ipantapal-tapal sa mga utang. At yun po tapos so puro utang po talaga yung pinapaikot ko. Tapos sa di po inaasahan, sumabay pa po yung biglaang paglubha ng sakit ng aking nanay. Siya po ay may CKD stage 5 dialysis patient na chronic kidney disease. Literal po talaga na puro pera po ang kailangan, na dumarating po talaga sa punto na 3 times ang dialysis ng nanay ko dahil sa kakulangan po namin sa pera. Ay yung 3 times po talaga naubos na rin po yung PhilHealth niya, so kailangan na namin mag-cash out 2,500 every session, so 7,500 po yun. Wala na po talaga kaming mapagpunan dahil ang tagal na rin po niya na dinadialysis, at wala rin naman po akong mga kapatid na nakakaluwag. Wala pong trabaho, nananahi, at mga grade 6 lang din naman po yung natapos. At dito na po nagsimula yung aking kalbaryo, yung paghihirap po sa nakukuha ng pagbabayad sa lahat ng ito. Gabi-gabi umiiyak po ako, wala akong tulog, hindi na po talaga ako nakakatulog na parang mahabang buwan, halos po nagpapalpitate na po ako, at hanggang sa hindi na din po ako makahinga. Nagpadala na po ako sa General Hospital, at hindi ko na po kasi naninigas po yung mga braso ko, yung dila ko, nabubulol na po talaga ako. Akala ko po talaga ay sign ng stroke yon, pero sinabi po ng doktor, kasi every time na iinom po ako ng tubig, halos maubos ko na yung litro-litrong tubig. Isang inom po, natutuyo yung lalamunan ko. Iinom ako ng tubig, natutuyo yung lalamunan ko. So sabi po ng doktor ay anxiety attack daw po yun. Lahat ng nararamdaman ko, ano daw po ba iniisip ko, ano daw po yung problema ko, hindi ko naman po masabi. Tapos po takot na takot po ako na malaman ng asawa ko. Takot na takot po ako. Bawat umaga pagising ko, may maniningil, may tatawag sa akin. At apartment po iyon. Nasa dulong apartment po kami, pang-4 na pintuan. Pinsan po ni husband yung nasa unahan, at kinuntsaba ko na po siya na tuwing dadating yung maniningil, pakisabi na nandiyan yung asawa ko, maririnig niya
Kaya pakisabi na lang na kunwari magtitinda siya ng itlog sa akin at 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 yun po talaga na iniiwasan ko po talaga na sobrang hiya ko po sa asawa ko at malaman ng pamilya niya. Ayoko po talaga, tapos takot na takot din po ako tuwing magri-ring yung phone ko, nagka-phobia na po ako kasi, puro nga po pangangailangan ng nanay ko, saan kami kukuha, hindi na daw po makahinga. Dumating din po sa punto na, halos buwan-buwan nako-confine po talaga siya, nako-confine po siya, napakahirap po. At doon na po nagsimula na talagang kapag wala na po talaga tayo palang malapitan, siya lamang po talaga, saka lamang po talaga tayo lalapit sa Diyos. Ramdam ko po na sawang-sawa na din po yung mga kaibigan ko, sa mga daing ko, sa iyak ko. Ramdam ko na napapagod na sila, nagsasawa na sila, paulit-ulit na lang. Ramdam ko, nag-iisa na lang po ako, wala nang pag-asa, wala nang makakatulong, napaka-imposible po ng sitwasyon ko. At dumating na po ako sa puntong gusto ko na pong mawala, parang gusto ko nang mamatay. Araw-araw po, napakasakit ng ulo ko, bubungutin, lagi ako galit, kahit bagong gising ako, ang init-init ng ulo ko. Tapos, pati mga anak ko po nadidamay. Sabi ko nga po, I created a monster kasi parang yung mga anak ko kung ano yung attitude ko. Nakikita ko para silang nagsasakmalan magsalita kasi yun na rin po pala yung nagiging attitude ko. Gawa nung iritasyon ko sa dami ng problema na wala naman po nakakaalam. Tumating na rin po sa punto na minsan naglalakad ako. Gusto ko na pong masagasaan na lang. Iniisip ko po yung mga anak ko. Kapag tinitingnan ko po sila, sobrang naiiyak po talaga ako. Tapos isang umaga po na nakaupo lamang po ako doon sa pintuan namin. Nakita ko po yung isang pamilya na lagi ko naman po nakikita yun, pero iba po talaga yung impact nung araw na yun na nakikita ko sila linggo-linggo, nakadress sila. Ang sasaya nila, sobrang aga, 6 AM pa lang. Alam kong magsasamba sila. Noon ko naramdaman yung uhaw ko sa kanya. Nauhaw ako sa pagsamba, sa pagsisimba. At minsan po na napunta kami sa Walter Mart, nakita ko po yung Jesus is Lord worship service sa Cinema 3. Doon po naramdaman ko na para may something na hinihigop, baling-bali po yung leeg ko at nakikita ko ang yayaman ng itsura ng mga tao at nanliliit ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ako bagay dyan. Alam ko po talaga yung church ay pangmayaman lang. Ilang buwan dumaan, hindi ko naalis sa puso ko na gustong-gusto ko talagang makapunta dun sa church na yun. At yun po, nilakasan, dala din po ng napakabigat na problema, nilakasan ko po ang loob ko. Maaga po akong gumising, nagpunta po ako doon sa JIL Walter Mart, dala ko po yung 3 kong anak, bitbit ko po yung maliit ko, alam ko po 3 years old pa lang siya noon, parang mga 2015, 2016 po yun. At pagpasok ko po, narinig ko po ang mga aral, wala pong kapid ang aking luha, na para po bang ako lang yung kinamdam ko, ako lang po yung kinakausap ng Lord at higit sa lahat. First time po na narinig ko din po na hindi ko pa po kilala ang pangalan ng pastor na si Pastora Kay, na sabi po niya na hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ang Panginoon ang nagdala at tumawag sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos at kung ano pa man po yun na talagang bigyan niyo lamang po kami ng 3 buwan na dumalo po kayo.
Yun po, tapos yun po wala na pong patid yung luha ko. Grabe po yung kakaiba ng comfort na kapayapaan na naramdaman ko. Basta ang alam ko lang puro ko iyak. Tapos paglabas ko po nakita ko po yung mga nagpe-pray, may mga nagpe-pray sa labas. Hindi po talaga ako umuwi. Sabi ko magpapa-pray ako, nilakasan ko po ulit yung loob ko at inantay ko pong matapos mag-pray yung isang matanda at ako po mismo yung lumapit sa kanya na ipag-pray niya po ako ah, dahil ang laki-laki nga po ng problema ko, pero dahil po sa gawa ng hiya ko po, hindi ko po masabi yung sitwasyon ko, yung totoong kalalagayan ko at yun po ang simula ng paglapit ko sa Diyos, pagsuko at pagtanggap sa Kanya bilang personal kong tagapagligtas. At bunga naman po ng pagdalo ko doon at hindi naman po madalas, putol-putol din po. Lalo po nung nalipat po ito sa JIL Bagbagin na JIL Santa Maria po ngayon ay may nakilala po akong isang worker po pala doon at inanyayahan po niya ako na umattend sa 5 a.m. prayer meeting at hindi ko po alam na yun po ay isang ministry ng mga naglilingkod sa pamamagitan ng pananalangin. Basta ang alam ko lang po ay yung puro kailangan ko yun, kailangan ko ng prayer. Kaya pumunta po talaga ako. And doon ko po nalaman na ang kailangan po pala natin ay panalangin. Ang hanapin natin ay ang Diyos, ang kanyang kaharian. Unahin natin ang manalangin. Hindi po unahin natin hanapin ang ating pangangailangan, ang maghanap ng puhunan. At doon ko po narinig yung kahit matagal ko naman na po siya naririnig, nababasa sa yung kahulugan ng Matthew 6:33 na but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added up to you. Na doon po puro panalangin and doon ko po sa pag-sharing po na i-share ko po lahat ng kalalagayan ko at tunay nga po na si Nanay Luisa, biyaya ng Diyos sa akin. Siya po yung tumutulong sa akin na mapagaan ang pasanin ko, bawat daing ko, bawat iyak ko, nakikinig siya, tinuturuan niya ako ng mga tamang panalangin. At ang nakakatuwa pa po yun, sobra kong naramdaman ang pagsama ng Diyos, ang pagyakap kasi yung mga taong pinadala niya, hindi lang basta nananalangin, umiiyak sila para po sa sitwasyon ko. Pero yung motibo ng puso ko na Lord, andito na ako. Dito ko makikita yung isang tao na gagamitin mo na magpapautang sa akin. One time, big time. Yun po yung pananaw ko na ang alam ko ganito sumagot ang Panginoon. Sino po ba yung tao na gagamitin mo sa akin, magpapahiram sa akin, nababayaran yung lahat ng utang ko, one time, big time. Yun po yung pananaw. At yun po, pero hindi ko po inisip na utangan si Nay Luisa. Basta puro po kami panalangin. Tinuruan niya po ako manalangin na manalangin ng 11:59, bunutin lahat ng mga sumpa ng kahirapan, sakit, damdaman, miracle prayer ng 3 a.m. Lahat po yun, puro po panalangin. Hindi po ako umaalis sa diwa ng pananalangin at tunay po ang haba. At kung paano naman po ako pinagaya ng makapangyarihang Diyos at kung paano siya kumilos sa aking buhay ay sa pamamagitan po ng bunga ng pagdalo sa mga prayer meeting, sa intercession every Saturday 5 a.m. sa ministry ng WIN at Sunday worship services. Napakarami ko po talagang natututunan at maraming pangungusap ang Diyos na sobrang
nagkakaroon ng impact at nagbibigay sa akin ng pag-asa. At yun po yung nagpapatatag sa akin, lalo na po yung sa time ng tithes and offering. Ang dami ko pong naririnig na patotoo kung paano po yung sa pagbibigay ay tunay po na napagpapala yung mga tao, nakakawala sa lahat ng bandages at sa tapos ng kahirapan, sa pagkakabaon sa utang, nakaka-receive ng mga miracle healing, promotion, financial breakthrough at marami pang iba. Kaya hinawakan ko po yung promise ng Lord sa Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napakasarap pong marinig na bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibubuhos po yung mga masaganang pagpapala na sabi nga po wala po tayong sukat ikalagyan. At sabi din po doon sa mga nagpapatotoo, hindi po tayo ang hahabol sa pagpapala o hahanap nito, bagkus tayo po ang hahabulin ng pagpapala. So parang doon pa lamang po nadudurog na yung puso ko kasi nga gusto kong makapagbigay. Yun yung pong dinesire ng puso ko. And naiiyak po talaga ako kasi nalilita ko sa sarili ko. Magbibigay lang po ako 20. Kung ano lang po yung laman ng wallet ko, 50. Then doon ko po yun talagang undesired po talaga ng puso ko na hindi pa po ako committed sa worker no, na sinabi ko talaga na Lord, tatayo rin ako dyan. Someday, tatayo rin ako dyan. Na ipapatotoo ko na ako ay iniligtas mo, tinubos mo, at pinalaya mo sa pagkakabaon sa utang. Yun po talaga yung desire ng puso ko. And nakita ko rin po yung iba kung magbigay. Yung talaga yung na-inspire ako. Sabi ko, paano nila nagagawa yun? Laking-laki po ako sa blue bills, sa yellow bills, at higit sa lahat, di ko makakalimutan. May isang alin na sabi ko, wow, naka-checky pa yung ibibigay niya para sa Lord. Kaya yun po talaga yung desire ko. Then, nung naging worker na po ako, nagpaturo po ako paano po ba mag-tithes. Ayun nga po yung kukuha ng blue envelope. And tandang-tanda ko po noon na yung unang paninda ko po, sabi ko po na yung unang paninda ko na ibinenta ko, halimbawa po yung puhunan yung 300, pinagbentahan ko 700, binigay ko po talaga dun sa ministry kasi sabi ko sa Lord, eto yung unang ibibigay ko sa iyo. And after po nun ay diretso na po tayo sa paglilingkod, sa pagsunod. And alam niyo po na yung pa rin po, hindi pa rin po ako tumitigil sa pag-iisip kung kailan ba ako makakalaya. Hirap na po ako. Patuloy pa rin po yung naniningil sa akin, nagpapaalala sa kailan ka ba maghuhulog, kailan mo ba kami mababayaran, kabi-kabila, walang patid na pakiusap sa mga tao na yun. At yun po lahat ay iniiyak ko sa Panginoon. Wala po akong tigil sa pananalangin. Halos gabi-gabi umiiyak ako. Before 12, 3 a.m. halos wala na po akong itinutulog. Kaiiyak sa panalangin. Naninigas na po ang tuhod ko at manhid sa pagluhod at pag-iyak. Kailan ba tatapusin ng Diyos ang lahat ng paghihirap ko? So pinagpatuloy ko yung paglilingkod. Ngunit tinuruan po ako ng Lord na yung total surrender, fully surrender, kasi yun naman ang isip ko ay hanapin kung paano yung tao na tutulong sa akin. Yung halos yung prayer ko, Lord, sana makapulot naman ako ng maraming pera. Yung ganun po yung laman ng puso ko. Pero ang ganda lang po ng itinuturo ng Lord na kailangan isurrender natin sa Kanya lahat, ipagkatiwala natin. At yun pala yung gusto ng Panginoon na huwag akong manangan sa sarili ko at ibigay ko lahat sa Kanya. So hanggang sa talagang hindi ko na po inintindi yung mga naniningil sa akin muna, sinantabi ko yung pangangailangan ko. Yung inuna ko po talaga, nag-focus ako sa paglilingkod, sa pananalangin, sa mga prayer request. Doon ko po naranasan na napakasarap ipanalangin ang pangangailangan ng ibang tao. Hanggang sa nalimutan ko na po ipanalangin ang sarili ko.
at ang dami pong nare-receive na prayer request. So, yung tinitingnan po pala ng Lord yung motibo ng puso natin na na ako na ang bahala, huwag kang gumawa ng paraan, huwag kang kumilos. And then doon po yung nagkaroon po ako ng life group. Yun nga po, dito sa Tahian sa kay Pongbo na nasabi ko, bumuo daw ng mga gagawa ng parang mag-o-open ng mga churches. At sa bunga po ng pananalangin, isang umaga po balisang-balisa po ako, hindi po ako mapakali. At talaga po, alam ko nilid po ako ng Holy Spirit na dun po sa lugar namin, sa kay Pumbo. Nilibot ko po yun. Parang nag-jogging, nag-walking, nilibot ko po yun. And nakakita po ako ng karatulan na nakatusok na lot for sale. So wala naman po akong idea, wala akong kaalam-alam. Pero ang Diyos po talaga ang nagbibigay ng maraming mga idea sa atin. Doon po lumagay sa puso ko na Lord, lot for sale. Kung maihahanap ko to ng benta, malaki-laki po yung, alam po, napoporsyento po dito. And kinuha ko po yung phone number noon. And from kay Pumbo, ang may-ari po pala ay taga San Jose pa. Kinontak ko po siya. Sabi ko, ma'am, pwede po bang i-ahente yung lupa nyo? And yun po, pumayag naman po siya. And yun po, parang hindi po ganun kadali. Halos 2016, 2017, nabot din po ng isang taon. Pagod, hirap, na parang kinutya din ako ng asawa ko na sa pag-ahente po. Yung oras ko, dami ko po nadalang buyer, hindi naman po nagugustuhan o kaya bibilin, aatrasin kung gano'n na talagang nawawalan na rin po ako ng pag-asa. Sabi ng asawa ko, ano ba yan, tigilan mo na yan, nauubos lang ang laway mo, pati naaabala lahat, maya't maya puro namang budol yung mga buyer mo, no? So parang nasaktan na po ako, kaya talagang pag may buyer po ako, inililihim ko na lang po. And then meron po akong kaibigan, yung best friend ko po na talagang kinukulit ko, isang taon na po na Mariko, baka yung mga kapatid mo bibili ng lupa, ialok mo naman to. Lagi ko po siyang kinukulit. And yun po, talaga pong nawala na po talaga ako ng pag-asa. And yun po, nagkaroon din po ako ng life group dyan sa kay Pumbo sa Tahian. Kami nila Kuya Carl for sa extension churches. So, naghahanap kami ng mga patahian or mga bahay-bahay na pwedeng i-life group para po pag nagtayo na po ng extension churches ay meron na po tayong mga naumpisahan. And yun po yun na sabi ko, nagsuggest po ako, ayun, pwede po tayong mag-start ng Bible study po dun sa Tahian, mga kaibigan ko po yun. Yun po yung mga kasama ko sa mga utangan sa 5, 6. Tapos yun po pala, kapag nag-suggest ka, nagturo ka, ikaw yung ilalagay din doon na katuwang. So parang nahihiya po ako, Lord, bakit ako magsishare kami doon? Huwag kang mapahiya sa buhay ko, Panginoon. Di baling ako na lang pero wag ikaw. Yun po yung dalangin ng puso ko. And di ko po alam na unti-unti pa pong ginagamit ng Lord yung buhay ko na i-share yung pinagdadaanan ko sa kanila at kung paano ako tinutulungan ng pag-Bible study at pananalangin. And yun po, nagpatuloy po yung gawain na yun. And alam niyo po yun na pag inuuna mo talaga ang Panginoon at nagpapasakop ka sa Kanya, yun na din po yung time ng 2017, 2018, 2019 po sa hindi ko inaasahan yung kumari ko po na kinukulit ko ay siya na po mismo yung nag-message sa akin na Mari, di ba may inaalok ang lupa sa akin? Naghahanap yung ate ko. And yung dali-dali ko po sinend sa kanya and kinabukasan din po, sabi niya, Mari, interesado yung mga kapatid ko. And ganun lang po siya kabilis na the other day po,
ay nasan yung may-ari, kukunin daw ng mga kapatid ko. And to cut the story, the long story short po, ay yun na po yung simula ng binless po ako ni Lord na binili po ito nung kapatid nung kumari ko na kung kailang hindi ko na inaasahan. Ang Lord na po ang kusang nagbigay sa akin. So yun po yung unang-unang kita ko na binigyan po ako ng seller na hindi ko naman po kilala. Nakilala ko lang through SIP, through cellphone. At doon lang kami nagkita nung bayaran na ay binigyan niya po ako ng 20,000 and na kapag hulog-hulog na po ako doon sa mga utang ko, and si Nanay Luisa din po yan dumating na po yung maraming opportunity na marami po siyang paninda, pinauwi niya po lahat sa akin yun. Ang laking tulong din po nun. Tapos po, alam nyo, doon na yung sunod-sunod na ako na rin po yung nilalapitan ng mga owner sa paligid lang po namin sa Kaypumbon na ibenta mo nga tong lupa ko. May nagsasuggest sa akin, uy, binebenta yun. Tapos ang ginawa ko po, naglakad-lakad na po talaga ako everyday. Sinasabay ko po dun sa pagbisita sa mga children's. Iniikot ko po yung aming barangay lang po ng Kaypumbon. Naghahanap po ako ng mga lot for sale. And to God be all the glory po na talaga pong sunod-sunod na po yung nabenta ko na lot at nagkaroon pa po ako ng mga nabenta na house and lot. And to God be all the glory po na from 20,000 yung year 2019 pa po talaga po yung next ko po na benta ay ang aking pong kinita ay 40 and next is 136k, next is 90,000 year 2020. Kaya talaga pong napakabuti po ng Diyos na alam niya, nakikita niya yung paghihirap natin, yung iniiyak natin, walang sayang na luha. At yun po yung pinagpapasalamat ko ngayon na pinalaya na po ako ng Diyos. At nalimutan ko pong i-share yung life verse ko din po na dahil nga po sa maling motibo ng puso ko na yung life verse ko, ibinigay po niya yung Jeremiah 17:10. But I, the Lord, search hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Sabi nga po, no? But I, the Lord, search hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Doon ko po nabatid sa puso ko na talagang tinuruan po ako ng Panginoon. And I promise to God po talaga na hindi na po ako mangungutang at hindi na ako gagawa sa sarili kong paraan. Lahat ipagpe-pray ko po at sa Kanya ko hihingin. And ang ipinagpapasalamat ko po talaga ngayon, salamat, nagaon ako sa utang, salamat, pinagdaan ko yung lahat ng problema na yun. Kasi yung mawalan ako ng maaasahan, mawalan ako ng malalapitan, maramdaman ko yun na naramdaman ko na sawan-sawa na sa akin yung mga kaibigan ko. Nandiliit ako sa sarili ko. Salamat. Pinagpapasalamat ko talaga na nagaon ako sa utang. Kasi kung hindi ako mababaon sa utang, patuloy akong mananalig sa sarili ko. At iisipin ko, kaya ko naman. Hindi ko po talaga makikilala si Lord. At ngayon po, to God be all the glory. Sobrang buti po ng Diyos na dating nangungutang, binless pa po ako ng Lord. Sobrang habang testimony po na hindi ko po binili, bunga lang din po ng pag-aahente. Binigyan pa po niya ako ng service na kinita ko din po sa pag-aahente na mula sa Lord. May service na po akong NMAX, meron na din po akong isang pang buy and sell na owner type jeep.
And napakabuti po talaga ng Lord. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Tunay po na walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, at wala pong luha na nalilingid sa Diyos. Wala pong tayong pinagdadaanan na hindi niya alam. Ang inaantay lang po niya ay lumapit tayo sa Kanya, magtiwala, sumuko, manampalataya, at sumunod sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, Matthew 6:33, unahin po natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang kalooban, at ang lahat po ng bagay na hinahabol natin, hinahanap natin, pagkakaloob niya po. Tayo po yung hahabulin, tayo po yung magugulat. Yun po, talaga po, to God be all the glory. Napakarami ko pong testimony na ginawa po ng Lord sa aking buhay. To God be all the glory po. Nasasabi ko po, I am debt free. Malayang-malaya na po ko sa pagkakautang. Maraming salamat po. To God be all the glory. Higit sa lahat, tunay po na ang Diyos ang sumasagot ng panalangin. Kasi yung sabi ko na, Lord, someday, tatayo ako dyan. Pulpito po pala yung tawag doon. Yung naging worker ako. Na-assign po ako sa pagtatites. At yun po, na pinatotoo ko yung buhay ko na dating nakaupo lang. Puro iyak, puro daing, puro panliliit sa sarili, ay pinalaya ng Diyos. At sobrang excited po ako na talagang every time na pag-agent po ako, kababayad pa lang sa akin, kaaabot pa lang sa akin, tinatabi ko na po talaga yung para sa Lord. Yung tithes ko para sa Lord. Kaya talagang to God be all the glory. Nag-desire lang naman po ako na makapagbigay sa Panginoon. Pero sobra-sobra po yung ibinalik sa akin ng Panginoon. Kaya to God be all the glory. Tunay po na sa pagbibigay walang talo. Bagkus sobrang napakaraming binubuksan ng Panginoon na pintuan para po sa atin. Yun lamang po. To God be all the glory.